Iko-cover siya niyan ng mainstream media, hindi lang yung social media. Kasi siyempre kilala siya, senador, sikat na artista. Kung sa pagmamadali mga kababayan para dumipensa sa paglusob ng China, ayun, naiwan yung salawal. Labas niyan po, comedy. May matigas mga kababayan na pahayag si Senator Robin Padilla. Ano niya Mr. Maravillas yung matigas? Baka anya Mr. Maravillas kung ano na yan. Bakit po? Alin yun nasa isip ninyo? Yung nakita ninyo. Matigas talaga po yung naging statement po ni Senator Robin Padilla laban po sa China. Sabi niya po, pag nag-invade niya yung China, I am willing to die. O, di ba? Parang pelikula lang. Parang kwentong movie. Pero talagang sinabi niya po. O yan po yung balita dito sa Manila Bulletin. Robin willing to die for Philippines if China launches invasion. Naniwala man niya ako dyan, Mr. Maravillas. Baka niya tulad lang ng sinabi ng patron niya, si Maudix, na sasakay ng jet ski. Doon na po kayo. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story nito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. So ito po yung aming Innova, brand new Innova para sa aming car rental. Dito mismo ako nakasakay. Di ba? Ayos pa? Ayos na ayos aja Mr. Maravillas. O yan po mga kababayan ang sabi ni Robin Padilla. Ikaw anya Mr. Maravillas, personally naniniwala ka? Tingnan natin pa. Basta yung ating pakiusap lang, before siya sumulong po sa gira, halimbawa lumusob po yung puwersa ng China, pasiguro lang siya na nakasuot siya ng salawal. Huwag niyang kalilimutan mga kababayan yung pagsuot niya ng salawal. Kasi, di ba? Noong mag-live selling sila ng kanyang asawa po, nakalimutan yung pagsalawal. Ayun, dumungaw po yung ibong Adarna. Kaya di ba? Magpa-viral na naman po yan yung video ni Siyempre, iko-cover siya niyan ng mainstream media, hindi lang yung social media. Kasi siyempre kilala siya, senador, sikat na artista. Kung sa pagmamadali mga kababayan para dumipensa sa paglusob ng China, ayun, naiwan yung salawal. Labas niyan po, comedy. Hindi action film, comedy po ang labas ni Robin. Yan po sabi niya, is willing daw to give his life for the Philippines in the event that regional power China invades the country. Pero sabi niya, kailangan na niya ng civilized approach
to the West Philippine Sea, West Philippine Sea row with China, which he described as a major training partner of the Philippines. We have anya to feed our people, but if China really invade us, dying for the country is the most beautiful thing in this entire life. Sabi mga kababayan ng Action Star. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? Very good. And siguro naman po, all of us will defend our country. Alangan man, yung mga kababayan nga natin, mga kababayan noon, tumayo po laban sa mga Kastila at sa mga Hapon. Nakipaglaban po tayo. And that's the reason why we have our independence. Like tayo ng mga magigiting po. Pero po, mga Filipino po, sabi nga natin, mababait po tayo. Pero wag lang tayong i-push against the wall. Pag pinush na po tayo against the wall, then we fight back. At yung ating mga allied countries naman mga kababayan, nagre-ready na po. Ito nga po yung latest ngayon. Sabi dyan, in the middle of the Pacific Ocean, an abandoned US airfield, once key to dropping the nuclear bomb on Japan, and nearly lost to history amid encroaching forest, is being revived. Ayan po, China tensions rising. US revives World War II era Pacific airfield. Nire-revive na po. Ginamit daw ito noong World War II ng Amerika. At dito mga kababayan, galing yung eroplano na may dalang bomba atomika na inihulog po sa Japan. Kung ayaw po ng matahimik na usapan po, mahinahon lang na usapan ng China, ready po tayo at yung ating allied forces, lalo na yung Amerika, na gamitin po yung ultimate weapon. Tulad po ng mga Hudyo, may tinatawag po silang Samson option. Pag niya pumasok kayo rito, isasama namin kayo sa hukay. Yan ang tinatawag po na Samson option. Ayan po, nire-revive na siya ngayon mga kababayan. But as the Americans hack away at the jungle overgrowth at Tinian Island airfield and other old World War II era bases across the region, it won't be with Japan on their mind. Hindi na po yung Japan yung nasa isip ng Amerika sa pag-revive po nitong airfield. But rather it's Beijing's growing influence in the Pacific that is spurring the recovery nitong abandoned runways po sa Tinian, part of the US territory sa Northern Marianas Islands. Inaayos na po ng Amerika para kung talagang desidido sila, desidido yung China na makipag-bakbakan, susukatin yung lakas natin dito, the Mutual Defense Treaty. Ito na po yung simula ng tribulation siguro po. History is repeating itself. Mauulit po yung Nagasaki at Hiroshima, but it will not be in Japan. Beijing na po ang nasa isipan ng Amerika. Kaya wag kami si Jinping, wag ninyo kaming tinatakot. Hindi po takot ang mga Filipino, at lalo na yung Amerika, yung ating Mutual Defense Treaty. Sanay kami sa gulo, pero gusto namin ang katahimikan. Ayaw man namin makipag-away. But kung pupuwersahin namin kayo, pupuwersahin niyo kami pala, so be it. So sabi dyan, rehabilitation of World War II era airfield has provided Pacific Air Forces or PACAF a rapidly executable avenue to enhance infrastructure in the region. A spokesperson told AFP, though the statement mentioned a sense of urgency, enabling PACAF to enhance war-fighting capability and improve deterrent posture alongside allies and partners. It did not mention China directly. Siyempre, hindi man po i-mention para hindi isipin na we are provoking. Yung Amerika nagpo-provoke ng gulo. Tayo naman po ay para sa defense. So patuloy na siya pong isinasa ilalim sa rehabilitation.
Sabi dyan sa balita, if little known now, the airfield at Tinian was perhaps the most important and the busiest in the world in 1945 as its six hastily built runways played host to US B-29 bombers carrying out missions against Japan some 1,500 miles or 2,300 kilometers away, including on August 6 and August 9 of that year, the planes that dropped nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki. Little Boy and Fat Man, as the weapons were known, killed some 200,000 people. Yun ang tumapos po, mga kababayan, sa Japanese imperialism. And nagresulta po sa pag-surrender ni Hirohito, Emperor Hirohito. So baka yun ang gustong sukatin. The resolve, mga kababayan, of our American friend. Gustong sukatin siguro, mga kababayan ni Xi Jinping. Di try ninyong sukatin po para makapagbawas na tayo. Napakarami na ng mga masasamang tao. Siguro talaga panahon na po na magbawas. Anyway po, nakasulat po sa Bible, talagang papasok na yung mundo sa tribulation. Kahit ayaw po natin, yun ang direction po ng mundo. Kaya nga kami po mga believers, relax lang po kami palagi. Nasa kamay ito, ang mundo ay nasa kamay ng ating Panginoon. God is in control. At yung wars and rumors of wars, kasama siya sa dapat na maganap. Tama pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.